Hindi po pumayag si Tatay Digong, mga kababayan, na ibenta ang kanyang mumunting bahay na tinitirhan at tinutulugan pa rin doon sa Davao City. So, ibig sabihin, Ngayon is ba't for binenta sale. ni At ewan lang din natin, mga Hanelet kung hindi naman pala alam ni Tatay Digong? Isip, mga kababayan, dahil sa pagkontra ni Tatay Digong sa pagbenta sa kanyang Saka yung bahay na yan, akala ko hindi niya bahay yan. Akala ko bahay ng kapitbahay kasi hindi naman yan yung gate na lumalabas-labas si Tatay Digong eh. Yun pala, part pala niya ng bahay niya pa rin pala yung sa kabila. Na kulay green din. Panguntahan na po. Dumating na ba sa kanya yung balita na for sale na yung kanyang bahay doon sa Davao City? Una, ako lang sang likay-likay kay kabalungan ka sa Sinabi na daw ito ni Pulong, mga kababayan, doon kay PRRD. Una, kanya pa itong pinaligoy-ligoy para hindi mabigla. nasulod, di ba? Medyo depressed. Dahil alam na natin, mga kababayan, kung nasa loob, medyo depressed. So ako siyang ipanguntahan na So tinanong ko siya, og ibaligya ba tong balay sa among lula? kung gusto ba daw niyang ibenta yung bahay ng kanyang lola, nanay ni PRRD, mga kababayan, yung ancestral house sa mga Duterte. Ibang bahay din yan, mga kababayan, ha? Sa dili daw ito ibaligya. Galing nito Sabi ni Tatay Digong, wag mo mag-translate sa Bisaya to si PVO. Bisaya din siguro ito. Sabi ni Tatay Digong. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya. And then, diniretso ko na, how about yung bahay mo talaga, dyan sa Doña Luisa? Ba nito bag raman siya nga baligya ba daw nga Ibibenta mo ba? Ang sagot niya. So, "Bakit hindi naman niya alam talaga yung bahay niya na Sagot ni Tatay Digong, binibenta. mga kababayan. So, hindi mo na nagsabi para sa Hanelet. Yan ang kauna-unahan kong bahay. Nilet na mo daw kaugaling mong balay dako daw. At si Hanelet, mayroong sariling bahay, malaki. Tumoto yan tubag. Yan ang sagot niya, mga kababayan. So, bakit niyo ibibenta? Anong reason, no? So di daw niya Baka galit Ayaw si daw Hanelet niyang sa mga ibebenta, mga kababayan. issue tungkol sa mga girlfriends ni PRRD. Tapos tinanong daw siya ni Pulong, mga kababayan, paano kung nabenta na ni Hanelet? Kung antitulo ka kinsa murag isulti man to siya kahanilet daw. Murag Dahil nung tinanong daw niya, mga kababayan, si PRRD kung kanino yung nakatitulo. So, kay Hanelet pala nakatitulo yung bahay. kana wa ko way klaro po diyan tubag pero nabaligya na. Hindi rin alam, mga kababayan, parang hindi daw klaro ang sagot ni PRRD. Hindi niya alam siguro kung kanino nakatitulo. May mabuhat. Kasi Pero kung nabenta na daw, wala na daw tayong magagawa. sa pagkakaroon, So, kung talagang binibenta o talagang ang daming bibili nun. Ang kanilang nanay na si Elizabeth Zimmerman, namo ni sulti gyud nga og puhon. Sinabi talaga. Kung makagawa siya, na Pero wala naman yung wala na yung for sale na sign. papuyon sa balay namo. So, parang doon na sila baka naman doon sa bahay nila. nahinto o depende. Baka naman may nakabili na. Akin na si Rodrigo. Kaaway na naman! Ang daming mga kababayan, pwedeng tirhan si PRRD pag uwi. Pero sa tingin natin, mas pipiliin pa rin niya, mga kababayan, yung kanyang mumunting bahay, yung greenhouse, mga kababayan. Matagal na siya doon eh. Hindi kasi maluho si Tatay Digong, mga kababayan. Makikita niyo naman yan, di ba? Daghana naman ikaw gani yung balay. Way balay ang Oo, mamahan. dami niyang mga anak, Sa oo. balay. Kahit saan lang siya, Kaso pwede siya lang, tumira. Sana nga lang, siguro naman hindi mabenta yung ng isang araw lang, mga kababayan, na ma-transfer agad ang titulo. Kung may bibili man nun, o may bumili man nun, laking presyo nun. Kasi bahay yun ng ex-president of the Philippines, former president. Transfer of deeds o mga ganyan. Pero at least, ngayon, nag-aalangan na ang mga bangag, mga kababayan, kung i-ooperate nila ang Pero malamang baka strategy lang yan kasi may plano na i-raid yung bahay na yan. So kung iba na may-ari, Guluhin na muna natin ang kanilang mag-aalangan na yung mga magre-raid dyan. Pilipinas, mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Di, Dahil worried daw ang karamihan sa mga Pilipino dahil itong bahay ni Tatay Digong holds a history. ang kuan gyud namo nastoryahan namo ni VP Inday o Ang napag-usapan namin yan ni VP Inday, ni Mayor Baste. ni Mayor Baste, Kanang balaya dili na yung bahay na na yan, siya actually na masulting kang sa among amahan. hindi na yan matuturing na sa aking tatay talaga. Ang tagiya na ang tiga Davao na kinahimo Ang nagmamayari na yan ay yung mga taga Davao City na. na nilang atuhanan ng lugar. Dahil nagmistulan Pasyalan na ng yung mga taga pasyalan Davao yan, ng mga ang taga bahay Davao, na yan. mga kababayan, So, napapapicture. pwedeng Pero, museum. pag-uwi ni Tatay Saan Digong, mga kababayan, open siya sa pa rin public ang para mag-decide. malaman kung saan kumakain si Tatay Digong, saan yung kanyang kwarto na may muskitero. Diba? Sige, pakatawa. Oo. Sige.
Maganda daw ang mood ni Tatay Digong, mga kababayan. Laging nagjo-joke. I-joke sa mga apo. Okay man sa siya. kanyang mga apo. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit gyud kasi na-feel daw niya, sir. At by the way, mayroon palang 1 week, mga kababayan, na diretsyo na walang visiting. Walang visiting time. Bawal. Bakit 1 week? Alam naman siguro nila, mga kababayan, na sinapulong limited ang time dyan. Tapos pinagbawalan pa na bumisita for 1 week. May gana kaon. Promote si PRD dahil walang ganang kumain. Wala kasing bulag sa Ramunggo doon. Di, meron din pero walang nagluluto. Pulong. Sige, kuro kantiyan. Kumukulob yung mga kababayan. Chan. Daming Filipino store din doon. Ganyan. Storya po na akong mga security. Usay, di Kausap ko din ang mga security. bangon, kapoy. Ang sabi daw, andun lang daw sa higaan, mga kababayan. Hindi tumatayo. Matod pa niya. Huwag doon ay, kuhan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Ang sabi daw ni Oblo. Tatay Digong, mga kababayan, nasanay na ako sa aking kalagayan dito sa Oblo. Loob! Loob, yan ang term nila, mga kababayan, sa loob. Ng bilangguan. Nasa loob. Oblo! Muna isulti ublo. Sir, Baka nakuha niya yan sa terminology na kanyang makakosa doon. Pero mga Afrikano wala naman palang Pinoy. Oblo. Geologs pa rin si PRD. gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world. Mayroon ba siyang gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan all over the world? Kuhan lang. Pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige, Nagpasalamat lang siya, mga kababayan, sa kanyang mga taga-suporta. mga pangutana. Huwag na si message. Kaya tungod lagi po ninyo. Lagi ko kasi tinatanong. So ngayong buwan na to, ang kanilang message June, na July, sa inyo. mainit na Andyan doon. lagi na nagtatanong kung anong mensahe. Simula April. Mga kababayan lang tinatanong kung anong mensahe. Salamat sa suporta. Salamat sa suporta. Ayaw na lang daw kayo siyang problema ha. Wag niyo na lang daw siya masyadong problemahin. Problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon. Yung ganong mga message niya parang nawawalan na ng Destiny, mo yun na yan. pag-asa. No? Dahil kung ito talaga ang kanyang destiny, ito ang kanyang destiny. Sir, nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang iyap PRRD? ko. Sana siyang Napag-usapan ba na nila yung mga girlfriends niya? kuhan daw. Ang sabi niya, Sa iya daw mga common law wife. Common law sa wives. kanya daw mga common law wives. Ang dami. Law wife mo niyang isulti. Katong kang Ma'am Jazz. Yung kang Ma'am Jazz na tinatawag ni Maharlika na Alpotera. Na siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz. Ang sabi ni Tatay Digong, wala naman kaming relasyon ni Ma'am Jazz. Kay, di man daw sila igagaw. Hindi naman daw kami magpinsan. Di man sila igsuon. So, wala Hindi rin kami magkapatid. Wala akong sila yung relasyon. relasyon. Oh. So, sa tanang uyab ko daw niya, Galing talaga magpaikot-ikot si PRD. Yung sa mga nailan ako nga 13 kabuok des Davao. Sa pagkakalam daw ni Pulong, mga kababayan, na 13. 13 ng kanyang mga girlfriends. Yung alam lang ni Kanang daghan daw credit card. Pulong. Baka meron pang iba sa ibang lugar. Maraming credit card. Mo na yung isulti. Papatulan na naman yan ng mga bangag, mga kababayan. So, doon sa pa, bahin sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mutan hindi ko nahisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Tinanong din, mga kababayan nila kung pag-usapan ba daw nila Tatay Digong yung development sa case ni VP Sara. Impeachment? Nagsige na siya pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, Lagi lang siya nagtatanong kung nagpupunta-punta ba daw si VP Sara sa Davao City. ginasikaso ba daw po ni Inday ang Davao. Ako Inaasikaso ba daw ni VP Sara ang Davao City? ito ba nga, nga si Inday gaulig Davao. Ang sagot ko, oo. Si Inday laging umuwi ng Davao City. Gatubang sa mga imbitasyon yung ginatubang mga tao. Mura Naharap yung mga imbitasyon, naharap yung mga tao. ito yung pangutanawan sa nangutana sa kaso. Alam niya naman yun na malakas yung ano ni VP Sara. Defense. Defense team. Ang experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir. Well, niangay na mo karon sa Europe, sir. Anong experience nyo na na-extend ang inyong stay dito sa Europe? Nasanay na ba kayo? Dito. Memorize sa ganina ko mga dalan rin. Sabi niya, memorize ko na ng mga daan dito eh. Kita kayo tugnaw, sir. Init oy. Init lang. Hindi na malamig doon. July na eh. Maliwalas na daw, mga kababayan. Naka-t-shirt na lang, Tingnan niyo, mga kababayan, Presidente ang tatay, ha? Dating presidente, naka-t-shirt lang. Walang
brand mga kababayan. Rigi paningot po kung masahe niya. Pinawisan din daw siya mga kababayan sa pagmamasahe kay Tatay Digong. Dahil kailangan na masahe mga kababayan dahil walang circulation masyado mga kababayan hindi gumagalaw, laging nasa bed. Si Tatay Digong. Kailangan i-sensitize ang kanyang mga binti na maninipis na mga kababayan. Parang Okay, balat medyo na. init na po sa sulod. How's his health, sir? Ba't pumayat si dapat nga tumaba sa doon dahil wala siyang ginagawa, wala siyang iniisip. Kaso problema kasi yung pagkain daw doon. Pero magaling pa rin mga kababayan sa cognitive, yung kanyang thinking. Pero sir, wala yung aircon da, sir, doon? Katuwa mong kung asa may gamitin. Tinanong ng mga kababayan kung mayroon bang aircon sa sa loob. Ang sabi ni Pulong, Electric fan naman na. Mostly sa Europe kasi mga kwarto doon wala namang mga Saka visiting area lang yon. So mga malamig kasi doon. Pero mabrihan mo rin noon. Sa labas ang aircon. Pero pag summer talagang mainit din. Isa pa na, wala pa may question, ma'am? Kasi wala pa kung ano lang ko, last message niyo last sa mga kababayan message natin. sa mga kababayan natin. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta. Thank you for your akong support. amahan, For my father sa akong igsuon nga si VP Inday. at sa ug kanyang among kapatid na si VP Sara at sa kanyang salamat pamilya. kaayo. Unya, Maraming salamat. ito pa ni Papa nga At iyang sabi din ni Tatay, message. ang kanyang message, Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugaling. Kawawa naman. kalimutan nyo na ako at isipin nyo na lang ang inyong mga sarili. Salamat. Maraming salamat. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.